Ipinagkanulo ng asawa't pinsan habang ang nag-iisang anak ay nag-aagaw buhay. Sa gitna ng unos at lagnat, ang halakhak nila ang narinig. Hayaan mo siya, hindi siya aalis, wala siyang babalikan. Ngunit isang tawag lang ang nagbago sa lahat. Mula sa abo ng kataksilan, muli akong isinilang bilang reyna. Sa pagbabalik ko, handa na ba silang magbayad sa lahat ng kanilang kasalanan? Ang laro, ngayon pa lang magsisimula. O aka naman, Althea, lagnat lang yan. Ang mga salitang yon ni Marco, mas malamig pa sa hanging nagdadala ng ulan sa labas, ay tumusok sa aking puso. Nakalapat ang aking palad sa noo ng aming anak. Si Leo, ang aking mundo. Nag-aapoy siya sa lagnat at ang bawat paghinga niya ay tila isang munting pakikibaka. Sa aking mga kamay, ang basang bimpo ay tila mas mabigat kaysa sa karaniwan. Dala ang bigat ng aking pag-aalala. 10 taon. 10 taon ko siyang pinagsilbihan, minahal, inunawa. At sa gabing ito, kung kailan kailangan namin siya, ang natanggap ko lang ay ang panlalamig ng kanyang pagwawalang bahala. Isang pamilyar na tunog ng mensahe mula sa kanyang telepono ang pumunit sa katahimikan ng silid. Nakita ko ang pagliwanag ng kanyang mukha, isang nangiti, na matagal nang ipinagkait sa akin. Si Katrina, ang pinsan kong kinupkop namin, ang itinuring kong nakababatang kapatid. Babe, ang boring dito. Samahan mo naman akong mag-shopping. May bagong labas na bag, limited edition daw. Narinig kong sabi ng nasa kabilang linya, malandi at puno ng paglalambing. Agad na nagbago ang anyo ni Marco. Ang pagkainip sa kanyang mukha ay napalitan ng pananabik. Okay, babe. Just give me a few minutes. Susunduin kita. Marco, hindi mo ba nakikita? Pakiusap ko, nanginginig ang boses. Nagsusuka na si Leo, kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Tiningnan niya ako, at sa mga mata niya, wala akong nakitang pag-aalala para sa anak namin. Ang nakita ko lang ay inis, na tila isa kaming hadlang sa kanyang kasiyahan. Tumawag ka na lang ng taxi, Althea. Malaki ka na. May importante akong pupuntahan. At noon, sa harap ng aking mga mata, nagsimulang mangisay si Leo. Ang maliliit niyang mga kamay ay nanigas, ang kanyang mga mata ay pumuti. Isang sigaw na walang tunog ang kumawala sa aking lalamunan. Gumuho ang mundo ko, ngunit si Marco, ang ama ng aking anak, ay tumalikod lamang. Kinuha niya ang kanyang jacket. Isinuot ito na parang walang nakikita, walang naririnig. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang tawag ng babaeng naghihintay sa kanya. Ang bawat hakbang niya palayo ay isang patak ng lason sa aking kaluluwa. Ang pagsara ng pinto ay hudyat ng kanyang tuluyang pagtalikod sa amin. Sa pamilyang minsan niyang sinumpaang proprotektahan. Binalot ko si Leo sa kumot at sa gitna ng humahagupit na ulan, tumakbo ako palabas. Bawat patak ng ulan sa aking muka ay kasabay ng luhang dumadaloy mula sa aking mga mata. Hindi ko na alam kung alin ang ulan at kung alin ang luha. Ang alam ko lang, kailangan kong iligtas ang aking anak. Sa emergency room, ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang puting ilaw ng ospital, ang amoy ng gamot, ang mga tunog ng mga aparatus na hindi ko maintindihan, lahat ay nagpapabigat sa aking dibdib. Nang sa wakas ay sinabi ng doktor na stable na si Leo. Isang buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa akin. Ngunit ang ginhawang yon ay panandalian lamang. Habang naglalakad ako sa pasilyo para kumuha ng tubig, narinig ko ang isang pamilyar na boses sa isang sulok. Si Marco. Kausap niya sa telepono si Katrina, at ang bawat salita niya ay isang karayom na paulit-ulit na itinarak sa aking wasak ng puso. Hayaan mo na yon, babe. Sanay na yon mag-isa. Don't worry, aalis din yan. At kapag nangyari yon, sa atin na ang lahat. Ang halakhak ni Katrina sa kabilang linya ay parang bubog na sumugat sa aking pandinig. Sa atin na ang lahat. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng aking bungo, paulit-ulit.
hanggang sa wala na akong ibang marinig. Ang teleponong hawak ko ay bumagsak sa sahig, ngunit ang tunog ng pagtama nito sa makintab na linoleum ay tila nanggaling sa isang napakalayong lugar, isang ingay na hindi kayang tabunan ang dagundong sa loob ng aking dibdib. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay, ang panlalamig na gumapang mula sa aking mga paa, paakyat sa aking buong katawan. Hindi ito ang lamig ng ulan, ito ang lamig ng kataksilan. Sa atin na ang lahat. Aling lahat? Ang bahay na ako ang naglinis at nag-ayos araw-araw? Ang kakarampot na ipon sa bangko na pinagtiyagaan kong tipunin mula sa bawat sentimong tinitipid ko sa badyet? O ang buhay na binuo ko sa paligid niya, isang buhay na isinakripisyo ko ang lahat, ang aking pamilya, ang aking pangalan, ang aking mga pangarap? Tumingin ako sa aking mga palad, magaspang. May mga kalyo mula sa walang katapusang paglalaba at pagluluto. May mga maliliit na peklat mula sa tilamsik ng mantika. Ang mga ito, para sa akin, ay mga medalya ng aking pagmamahal at pagsasakripisyo. Ngunit ngayon, sa ilalim ng manhid na liwanag ng ospital, nakita ko ang katotohanan. Para sa kanya, ang mga kamay na ito ay hindi simbolo ng pag-aalaga. Ang mga ito ay simbolo ng isang babaeng pagod, luma at hindi na kaakit-akit. Isang babaeng handa na niyang itapon. Ang hangin sa aking baga ay tila naubos. Ang pamilyar na amoy ng ospital ay biglang naging nakasusulasok. Ang bawat pagtibok ng aking puso ay isang malakas na kalabog sa aking mga tainga. Isang paalala na kahit durog na, tumitibok pa rin ito. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatayo roon. Ang mga tao ay dumadaan sa aking harapan, mga aninong walang mukha. Ang kanilang mga boses ay nagiging mahinang ugong na lamang. Ang tanging nagpabalik sa akin sa kasalukuyan ay ang marahang tapik sa aking balikat. Isang nurse. Sinabi niya na stabilisado na si Leo at maaari na siyang ilabas kinabukasan. Isang desisyon ang nabuo sa loob ng aking pagkataong manhid. Isang desisyong hindi isinilang sa galit, kundi sa abo ng aking nadurog na puso. Hindi na kami babalik. O mas tamang sabihin, wala na kaming babalikan. Kinabukasan, pagkatapos mailabas si Leo, sumakay kami ng taxi. Hindi ko sinabi sa driver ang aming address. Sa halip, nagpababa kami sa isang mataong lugar na malayo sa aming dating buhay. Sa aking bulsa, ang kakarampot na perang natira ay tila napakabigat. Habang karga-karga ko si Leo na mahimbing na natutulog sa aking balikat, nagsimula akong maglakad. Bawat hakbang ay isang pagtalikod sa 10 taon ng aking buhay. Pumasok ako sa mga eskinita na amoy estero at pinaghalong luto ng iba't ibang bahay. Dito sa lugar na ito, walang nakakakilala sa akin bilang si Mrs. Sandoval. Dito ako ay isang ina lamang na naghahanap ng masisilungan para sa kanyang anak. Sa wakas, nakakita ako ng isang karatulang nakasulat sa karton. Kwarto for rent. Ang bahay ay luma, ang pintura ay natutuklap na, at ang mga bintana ay may mga rehas na kinakalawang. Kumatok ako. Isang matandang babae na naninigarilyo ang nagbukas. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri kung kaya kong magbayad. Ibinigay ko ang paunang bayad at halos maubos ang lahat ng pera ko. Ang kwarto. Hindi ko ito malilimutan. Masikip. Ang amoy ng alikabok at amag ay kumapit sa aking ilong. May isang maliit na kama na may manipis na kutsyon, isang mantsadong mesa at isang bombilyang walang takip na nagbibigay ng mapanglaw na liwanag. Mula sa isang sulok, nakarinig ako ng mahinang kaluskos. Isang daga. Napapikit ako ng mariin. Ito na ba ang kapalit ng lahat ng aking sakripisyo? Maingat kong inihiga si Leo sa kama.
Kinuha ko ang nag-iisa naming tuwalya at maran kong pinunasan ang kanyang buhok na medyo basa pa rin ng hamog. Ang sarili kong buhok ay nanatiling tumutulo sa aking likod. Sa gitna ng karumihang ito, ang tanging mahalaga ay ang kaginhawaan niya. Nang magising si Leo, naghahanap siya ng pagkain. Sa labas, ibinuhos ko ang laman ng aking pitaka sa aking palad, mga barya. Sapat lang para sa isang mangkok ng lugaw na walang sahog mula sa kalapit na karinderya. Habang pinapanood ko siyang kumain, ang bawat subo niya ay tila 1,000,000 karayom na tumutusok sa aking dibdib. Nabigo ako bilang ina. Nabigo akong bigyan siya ng buhay na nararapat para sa kanya. Nang gabing iyon, sa dilim ng kwartong inuupahan, habang yakap-yakap ko ang natutulog na si Leo, ang lahat ng luhang pinigilan ko ay bumuhos na parang baha. Humagulgol ako ng walang tunog. Ang aking muka ay nakasubsob sa kumot para walang makarinig. Nawala na ang lahat. Ang pangarap, ang pamilya, ang pag-ibig na inakala kong totoo. Sa isang saglit na pagtigil ng aking pag-iyak, napatingin ako sa isang basag na salamin na nakasabit sa dingding. Nakita ko ang aking refleksyon, isang babaeng may magulong buhok, maputlang labi, at mga matang pagod na sa kaluluha. Isang estranghero ang nakatitig pabalik sa akin. Ito na ba ako ngayon? Isang babaeng iniwan, talunan, at walang halaga? Sa kailaliman ng aking puso, isang tanong ang umusbong. Isang tanong na magtatakda ng aking kinabukasan. Ganito na lang ba ako? Kinabukasan, ang liwanag ng araw na tumagos sa maruming bintana ang gumising sa akin. Sa isang saglit, kinalimutan ko kung nasaan ako. Inakala kong nasa malambot pa rin akong kama ng aming tahanan at ang lahat ay isa lamang masamang panaginip. Ngunit ang amoy ng alikabok at ang paninigas ng aking likod ang mabilis na gumising sa akin sa katotohanan. Nilingon ko si Leo sa aking tabi. Gising na siya. Nakatitig sa akin ang kanyang mga inosenteng mata. At pagkatapos, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. I love you, Mama. Ang apat na salitang iyon, simpleng mga salita mula sa isang batang walang alam sa bigat ng mundo. Ngunit para sa akin, ang mga salitang iyon ay parang tubig sa isang taong nauuhaw. Tila isang sinag ng araw na tumagos sa pinakamadilim na kuweba. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng pader ng aking pighati. Hindi. Hindi pwedeng ganito na lang ako. Hindi para sa kanya. Kailangan kong bumangon. Kailangan kong lumaban. Tila isang kulog sa isang maaliwalas na langit, isang alaala ang biglang pumasok sa aking isipan. Ang aking lolo Alejandro, nakatayo sa kanyang malawak na hardin habang nakaturo sa isang matatag na puno ng nara. Tandaan mo, apo, sabi niya sa akin noong bata pa ako. Ang mga rivera ay parang punong ito, hinahagupit ng bagyo, pero hindi kailanman sumusuko. Ang mga rivera ay hindi sumusuko. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng lakas na matagal ko nang kinalimutan. Oo, isa akong rivera. Bago ako naging misis. Sandoval, bago ko tinalikuran ang lahat para sa isang pag-ibig na naging kasinungalingan, ako muna ay isang rivera. Dali-dali akong bumangon. Mayroon pa akong huling pag-asa. Inipon ko ang lahat ng natitirang barya sa aking bulsa, nagbabaka sakaling sapat pa. Iniwan ko si Leo na natutulog at maingat na isinara ang pinto. Naglakad ako papunta sa isang luma at maliit na internet cafe sa kanto, ang lugar kung saan nagkukumpulan ang mga kabataan para maglaro. Ang amoy ng alikabok at pawis ay sumalubong sa akin. Umupo ako sa isang bakanteng pwesto. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang nag-log in ako sa isang account na matagal ko nang hindi nabubuksan. Nariyan pa rin ang numero. Ang numerong sa ulado ko, ngunit 10 taon ko nang hindi tinatawagan. Ang numero ng aking lolo. Huminga ako ng malalim. Pinunasan ko ang aking mga mata.
Inayos ko ang aking gusot na damit. Kahit sa kalagitnaan ng aking pagkatalo, kailangan kong harapin ito ng may kahit katiting na dignidad. Dinayal ko ang numero. Ang bawat pagring ay isang kabog sa aking dibdib. Paano kung galit siya? Paano kung hindi niya ako sagutin? Paano kung, hello? Isang boses. Isang boses na malalim, makapangyarihan, ngunit puno ng init na hindi kayang itago ng panahon. Ang boses na nag-iisang kumakalinga sa akin noong bata pa ako. Napahawak ako ng mahigpit sa mesa. Nagsimulang mamasa ang aking mga mata. Lelolo, halos pabulong kong sabi. Isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, narinig ko ang isang malalim na paghinga na tila isang bigat ang naalis sa kanyang dibdib. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay basag sa emosyon. Apo ko, nasaan ka? At doon, bumigay na ako. Ang lahat ng lakas na inipon ko ay biglang naglaho. Walang salitang lumabas sa aking bibig. Tanging mga hikbi lamang. Mga hikbi ng 10 taong pangungulila. 10 taong pagsisisi at isang gabing pagwasak. Umiyak ako. Hindi bilang isang babae, kundi bilang isang batang naliligaw na sa wakas ay nakahanap na ng daan pauwi. Hindi nagtagal. Isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng maruming eskinita. Ang itsura nito ay tila isang hiyas na napadpad sa gitna ng basurahan at lahat ng mga nagdaraan ay napapahinto upang pagmasdan ito. Mula sa driver's seat, isang lalaking nakaunipormeng puti at may edad na ang lumabas. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mukha ay seryoso. Ngunit nang magtama ang aming mga mata, nakita ko ang pamumuo ng luha sa mga ito. Si Mang Berto, ang katiwala ng aming pamilya, ang taong nag-alaga sa akin mula pagkabata. Naglakad siya palapit sa akin. Ang bawat hakbang ay maingat, na para bang ako ay isang babasaging bagay na maaring mabasag anumang oras. Hindi siya nagsalita. Tiningnan niya lang ang aking gusot na damit, ang aking pagod na mukha, at ang aking anak na mahimbing na natutulog sa aking mga braso. Pagkatapos, isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Ma'am Althea, sabi niya, basag ang kanyang boses. Oras na para umuwi. Ang salitang umuwi ay tila isang dayuhang salita sa aking pandinig. Sa loob ng sasakyan, habang dahan-dahan kaming lumalayo sa lugar na yon, ang aking mga daliri ay gumuhit sa malambot na katad ng upuan. Ang kaibahan nito sa magaspang na sahig ng inuupahan kong kwarto ay napakalaki. Tumingin ako sa labas ng bintana, pinapanood ang pagbabago ng tanawin mula sa masisikip na eskinita patungo sa malalawak na kalsada, mula sa mga gusaling pinaglumaan ng panahon patungo sa mga mansyon na nakatayo ng buong pagmamalaki. Bawat metro na aming tinatahak palayo ay isang metro palapit sa buhay na aking tinalikuran. Isang buhay na hindi ko alam kung karapat-dapat pa ba akong balikan. Huminto kami sa harap ng isang malaking gate na bakal. Bumukas ito ng dahan-dahan na tila mga braso ng isang amang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang nawawalang anak. At sa dulo ng mahabang driveway, nakatayo ang aming tahanan, ang mansyon ng mga Rivera. Sa may pintuan naghihintay siya, ang aking lolo Alejandro. Tila nadagdagan ang mga guhit sa kanyang mukha at ang kanyang buhok ay mas pumuti. Ngunit ang kanyang mga mata, matalas pa rin tulad ng dati. Bumaba ako ng sasakyan, nanginginig ang mga tuhod. Inabot ni Mang Berto si Leo mula sa aking mga bisig. Ngayon, ako na lang mag-isa ang haharap sa kanya. Naglakad ako palapit. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Tumigil ako sa kanyang harapan, yumuko, hindi kayang salubungin ang kanyang tingin. Hinintay ko ang kanyang galit, ang kanyang mga sermon, ang kanyang mga panunumbat. Ngunit wala akong narinig. Sa halip, naramdaman ko ang kanyang mga braso na yumakap sa akin ng mahigpit.
Isang yakap na puno ng pangungulila. Nakalimutan mo na ba kung sino ka? Bulong niya sa aking tainga. Ang kanyang boses ay naglalaman ng sakit at pagmamahal. Ikaw ang apo ko. Isa kang Rivera at ang mga Rivera umuuwi. Sa loob ng kanyang opisina, habang umiinom kami ng mainit na tsokolate, ikinuwento ko ang lahat. Ang 10 taon ng pagtitiis, ang gabi ng unos, ang pagwawalang bahala ni Marco, ang kataksilan nila ni Katrina. Umiyak ako, hindi para humingi ng awa, kundi para ilabas ang lahat ng lason na matagal ko nang kinimkim. Nakinig siya ng walang pagputol. Nang matapos ako, hindi galit ang nakita ko sa kanyang mukha, kundi isang malalim na kalungkutan. Hindi paghihiganti ang kailangan mo, apo, sabi niya. Ang kailangan mo ay muling buuin ang iyong sarili. Lolo, hindi po ako humihingi ng tulong para gumanti. Sagot ko, pinupunasan ang aking mga luha. Nandito po ako para humiram ng puhunan. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Sa kauna-unahang pagkakataon, nang may buong determinasyon, mayroon po akong plano. Gagamitin ko ang nag-iisang bagay na natutunan ko sa loob ng 10 taon, ang magluto at mag-alaga. Magtatayo po ako ng isang lugar kung saan ang mga tao ay makakaramdam ng kalinga. Isang lugar na kabaligtaran ng tahanang nawala sa akin. Isang ngiti ang sumilay sa labi ng aking lolo. Isang ngiti ng paghanga. Sa sandaling iyon, pumasok si Mang Berto. May dalang isang platito. Sa ibabaw nito ay isang mainit na ensaymada na may natutunaw na mantikilya at keso. Ang paborito ko mula pagkabata. Ang simpleng handog na yon ang nagsabi sa akin ng lahat. Tahanan. Ito ang aking tahanan. Ang tapang mo ay hindi nawala, Althea. Nagpahinga lamang, sabi ng aking lolo. Kumuha siya ng isang makapal na folder mula sa kanyang drawer at inilapag ito sa mesa sa aking harapan. Ito ang puhunan mo, higit pa sa sapat, sabi niya. Tinitigan niya ako at sa kanyang mga mata, nakita ko ang apoy ng isang laban na paparating. Pero tandaan mo, ang tunay na laban, ngayon pa lang magsisimula. Ang perang ipinahiram ni Lolo ay hindi ko itinuring na isang regalo, kundi isang responsibilidad. Ito ang binhi at trabaho kong palaguin ito. Sa tulong ng mga koneksyon ni Lolo, nakahanap ako ng isang maliit na pwesto sa isang lugar na hindi gaanong abala, ngunit maraming dumadaang mga empleyado ng opisina. Ang lugar ay luma, inabandona, at amoy alikabok. Ngunit nang tumayo ako sa gitna nito, ang nakita ko ay hindi ang mga sira-sirang dingding. Ang nakita ko ay isang pangarap. Sa sumunod na mga linggo, ang aking buhay ay umikot sa pagitan ng pag-aalaga kay Leo sa umaga at pagiging karpintero, pintor, at tubero sa hapon. Tinanggihan ko ang alok ni Lolo na kumuha ng mga profesional. Kailangan kong gawin ito gamit ang sarili kong mga kamay. Bawat pagpukpok ng martilyo, bawat pagpahid ng pintura ay isang paraan ng paghilom. Sa bawat gusot na naiaayos ko sa lugar na ito, may isang gusot din na naaayos sa loob ng aking puso. Ang aking mga palad, na dati magaspang dahil sa gawaing bahay, ay lalong kumapal. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat kalyo ay hindi simbolo ng sakripisyo para sa iba, kundi simbolo ng pagtatayo ng isang bagay para sa aking sarili. Gabi-gabi, pagod na pagod akong umuuwi sa mansyon, ngunit sa aking paghiga, may isang ngiti sa aking mga labi. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nararamdaman kong may direksyon ang aking buhay. Isang hapon, habang nagpipintura ako ng puti sa harapan ng tindahan, isang babae mula sa kabilang kalsada ang lumapit. Siya ay may kulot na buhok, malakas na boses, at mga matang mapanuri. Naku iha, ano ang balak mong itayo dyan? Restaurant? Tanong niya habang tinitingnan ang aking maruming damit. Mahirap ang negosyo dito, marami nang sumubok, lahat nagsara.
Magiging maayos din po ang lahat. Sagot ko ng may ngiti. Ako nga pala si Marites. Pagpapakilala niya. Lahat ng chismis sa lugar na to, alam ko. Ngumiti siya. Isang ngiting nagsasabing alam niya ang lahat ng nangyayari sa bawat sulok ng barangay. Single mom ka ba? Kawawa ka naman. Mahirap ang buhay. Hindi ko pinansin ang kanyang pagkaprangka. Sa halip, nakita ko ang kuryosidad sa kanyang mga mata. Siya ang magiging tagapagbalita ng aking kwento sa lugar na ito, sa mabuti man o sa masama. Pagkalipas ng isang buwan, ang dating abandonadong lugar ay naging isang maliit at kaakit-akit na kainan. Pinangalanan ko itong Leo's Haven. Ang mga dingding ay kulay cream. Ang mga mesa ay gawa sa kahoy at sa bawat mesa ay may isang maliit na florera na may sariwang bulaklak. Ang kusina, bagamat maliit, ay kumpleto sa gamit at kumikinang sa kalinisan. Ito ang aking kaharian. Sa araw ng pagbubukas, nakasuot ako ng isang simpleng puting bestida. Si Leo, na masigla na, ay tuwang-tuwa habang tinutulungan akong mag-ayos ng mga kubyertos. Si Mang Berto ay naroon din nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Inaasahan kong dudumugin kami ng mga tao. Naghanda ako ng maraming pagkain, ang aking espesyal na adobo, sinigang, at kaldereta. Mga lutong bahay na pinagpraktisan ko sa loob ng 10 taon. Ngunit lumipas ang 1 oras, 2 oras, tanghalian. Ang mga pagkain ay nanatiling mainit sa mga lalagyan. Ang mga upuan ay nanatiling walang laman. Ang tanging naririnig sa loob ng Leo's Haven ay ang pag-ikot ng bentilador at ang tibok ng aking kinakabahang puso. Mula sa kabilang kalsada, nakita ko si Aling Marites na nakatayo, kasama ang iba pang mga kapitbahay. Nagbubulungan at nakaturo sa aking direksyon. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi. Ang pangarap na binuo ko ng buong puso ay tila guguho bago pa man ito magsimula. Nagsimula akong magduda sa aking sarili. Tama ba ang desisyon ko? Baka nga tama sila. Baka isa lang akong babaeng walang alam sa negosyo, na ang tanging kapalaran ay ang mabigo. Ang hapon ay gumapang ng mabagal, kasabay ng unti-unting panlalamig ng mga pagkain at ng aking puso. Si Leo ay nakatulog na sa isa sa mga silya, pagod sa paghihintay. Si Mang Berto ay nanatiling tahimik sa isang sulok, ngunit nakikita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Malapit nang sumapit ang gabi at kailangan ko nang tanggapin ang katotohanan. Ang unang araw ko ay isang malaking kabiguan. Habang naghahanda na akong isara ang pinto, isang anino ang tumigil sa harapan. Isang matandang lalaki. Ang kanyang damit ay marumi at punit-punit. Ang kanyang buhok ay magulo. At ang kanyang mga paa ay walang sapin. May hawak siyang isang maliit na lata kung saan siya humihingi ng limos. Tiningnan niya ang mga pagkain sa loob at sa kanyang mga mata. Nakita ko ang isang gutom na hindi lang pisikal, kundi gutom sa dignidad. Ang mga tao sa paligid ay umiiwas sa kanya. Ngunit sa halip na itaboy siya, isang bagay sa loob ko ang nag-udyok sa aking buksan ng pinto. Gusto niyo po bang kumain? Tanong ko ng may ngiti. Nagulat ang matanda. Tila hindi siya makapaniwala. Pero, wala akong pera, Ineng. Ayos lang po, sabi ko. Marami po kaming pagkain. Sayang naman kung masisira lang. Hali kayo, maupo po kayo. Inakay ko siya sa isang mesa. Kumuha ako ng isang malinis na plato at pinagsandukan siya ng kanin at ng pinakamasarap kong kaldereta. Ibinigay ko ito sa kanya, kasama ang isang baso ng malamig na tubig. Hindi siya nagsalita. Yumuko lang siya at nagsimulang kumain. Ang paraan ng pagkain niya ay nagpapakita ng matinding gutom, ngunit mayroon pa ring dignidad. Nang matapos siya, tumayo siya at tumingin sa akin. May luha sa gilid ng kanyang mga mata. Salamat, Ineng. Matagal na mula noong may nagtrato sa akin na parang tao. Pagpalain ka sana ng Diyos. At pagkatapos ay umalis na siya. Isinara ko ang pinto ng may bigat sa dibdib.
Ngunit meron ding kakaibang kapayapaan. Bigo man ang negosyo ko ngayon, nakagawa naman ako ng tama. Sa kabilang banda ng lungsod, sa isang mamahaling kondominium, nag-aaway na naman sina Marco at Katrina. Ano ba, Marco? Bakit hindi pa natin bilhin yung bagong kotse? Sabi mo may pera tayo. Sigaw ni Katrina habang hinahagis ang isang magazine sa mesa. Hindi pa ngayon, Katrina. Ang investment na pinasok ko ay hindi pa kumikita. Maghintay ka nga. Sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagkainis. Ang buhay na akala niya ay magiging perpekto ay unti-unti nang nagpapakita ng mga lamat. Ang pera na kanilang kinuha ay hindi walang hanggan. Kinabukasan, binuksan ko ang Leo's Haven nang walang anumang inaasahan. Nagluto lang ako ng sapat para sa ilang tao. Ngunit bago pa man sumapit ang tanghalian, isang magarang sasakyan ang huminto sa tapat. Isang lalaking nakasuot ng formal na damit ang bumaba. Pumasok siya sa loob at nagpakilala bilang si Anton, isang kilalang food blogger. Nabasa ko ang post ng tatay ko kagabi. Sabi niya, hindi siya madalas mag-post sa social media, pero kagabi, isinulat niya ang lahat tungkol sa isang babaeng may gininto ang puso na nagbigay sa kanya ng pagkain ng walang kapalit. Natigilan ako. Ang matandang lalaki pala. Sabi niya, ito raw ang pinakamasarap na kaldereta na natikman niya sa buong buhay niya. Hindi dahil sa sangkap, kundi dahil sa kabaitan ng nagluto. Pagpapatuloy ni Anton. Kaya nandito ako. Gusto kong tikman ang pagkain na nagpaiyak sa aking ama. Nang hapong yon, isang artikulo ang lumabas sa internet na may pamagat na higit pa sa pagkain, ang kabaitan sa loob ng Leo's Haven. Mabilis itong kumalat. Libo-libo ang nag-share. Kinabukasan, bago ko pa man buksan ang pinto, isang mahabang pila na ng mga tao ang naghihintay sa labas. Puno ang Leo's Haven, ang tunog ng mga kubyertos, ang masayang tawanan ng mga customer, ang amoy ng aking mga niluluto. Ang lahat ay musika sa aking pandinig. Mula sa kanyang tindahan, nanlaki ang mga mata ni Aling Marites. Nagsimula siyang magkwento sa lahat ng gustong makinig tungkol sa bagong anghel sa kanilang lugar. Sa condominium nila, binuksan ni Katrina ang kanyang laptop. Nakita niya ang trending na artikulo. Leo's Haven, basa niya sa pamagat. Kumunot ang kanyang noo. Ang pangalang iyon, bakit parang pamilyar? Ipinagsawalang bahala niya ito. Abala sa pagtingin ng mga online shopping sites, hindi alam na ang unang bato para sa pagbagsak nila ay naihagis na. Ang tagumpay ng Leo's Haven ay hindi naging panandalian. Tila isang apoy na kumalat. Ang kwento sa likod ng aking munting kainan ay umantig sa puso ng marami. Hindi na lamang ito isang lugar para kumain, naging simbolo ito ng pag-asa na sa kabila ng lahat, ang kabutihan ay nananaig pa rin. Ang pila sa labas ay hindi nawala. Ang mga customer ay bumabalik-balik, hindi lang dahil sa lasa ng pagkain, kundi dahil sa pakiramdam ng pagiging nasa isang tahanan. Ang maliit na kusina ay naging abala. Kumuha ako ng mga karagdagang tauhan, mga kapwa ko single mom mula sa komunidad, mga taong nangangailangan din ng pangalawang pagkakataon. Naging isang pamilya kami sa loob ng aming munting kaharian. Ang Althea na minsang nakayuko at walang tiwala sa sarili ay unti-unting naglaho. Sa bawat araw na lumilipas, mas natututo akong magpatakbo ng negosyo. Ako na ang nakikipag-usap sa mga supplier, ang nag-aaral ng mga numero sa libro, at ang gumagawa ng mga desisyon. Ang aking simpleng bestida ay napalitan ng mga eleganteng blusa at pantalon. Ang aking buhok ay laging maayos na nakapusod. Hindi ito pagbabago para sa iba, kundi pagbabago para sa aking sarili. Ito ang pag-angkin sa aking bagong pagkatao. Sa tulong pinansyal at payo mula kay Lolo Alejandro, hindi nagtagal ay nagbukas ako ng pangalawang branch sa isang mas malaking commercial district.
Mas malaki, mas moderno, ngunit dala pa rin ang init at kaluluwa ng orihinal na Leo's Haven. Isang gabi, habang tinitingnan ko ang mga sales report sa aking bagong opisina, pumasok si Mang Berto. May dala siyang isang manipis na folder. "Ma'am Althea, ito na po yung pinapahanap ninyo," sabi niya. Binuksan ko ito. Sa loob ay mga impormasyon tungkol sa mga pinagkakagastusan at investment ni Marco, isang maliit na construction supply company. Nakita ko ang pangalan ng kanilang pangunahing supplier ng semento, isang malaking kumpanya na matagal nang kasosyo sa negosyo ng mga Rivera. Isang malamig na determinasyon ang gumapang sa aking kalooban. Hindi ito galit, ito ay estratehiya. Ang paghihiganti ay isang putahe na masarap ihain ng malamig, sabi nga nila. At ako, isang chef, ay marunong maghintay para sa perpektong tiyempo. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang numero ng CEO ng supplier. "Mr. Chua, this is Althea Rivera," sabi ko. Ang aking boses ay kalmado at puno ng awtoridad. "I would like to schedule a meeting. I have a business proposal for you." Sa kabilang dako, si Marco ay masayang-masaya. Nakakuha siya ng malaking proyekto. Ang kailangan na lang niya ay masecure ang supply mula sa Chua Cement Corporation. "Nakikita mo na, Katrina," pagyayabang niya habang iwinawagayway ang mga dokumento. "Sinabi ko sa iyo malapit na tayong maging milyonaryo. Sa susunod na buwan, bibilhin na natin yung sports car na gusto mo." Humalik si Katrina sa kanyang pisngi. "That's my man." Sabi ko na nga ba hindi ka katulad ng pinsan kong Lusyang. A winner is a winner. Masaya silang nagdiwang, nagbubuhos ng mamahaling alak, walang kamalay-malay na sa isang tahimik na opisina sa kabilang bahagi ng lungsod. Ang babaeng kanilang tinawag na Lusyang at talunan ay nagsisimula nang gumalaw ng kanyang mga piyesa sa chessboard. Nakatingin ako sa labas ng bintana ng aking opisina sa mga ilaw ng syudad na kumikinang sa dilim. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lang ito tunay na magsisimula. Ang meeting room ng Chua Cement Corporation ay malamig at tahimik. Nakaupo sa kabisera ng mahabang mesa si Mr. Chua, isang matandang negosyanteng Chino na kilala sa pagiging tuso at praktikal. Sa kanyang harapan, ipinipresenta ko ang aking proposal. Hindi ako nag-alok ng mas malaking bayad. Sa halip, nag-alok ako ng isang bagay na mas mahalaga, isang pangmatagalang partnership. Ipinakita ko sa kanya ang plano ng pagpapalawak ng Leo's Haven sa buong bansa at kung paano ang Rivera Group, ang kumpanya ng aking pamilya, ay susuporta sa lahat ng construction needs. Ipinakita ko ang mga numero, ang mga projection, at ang pangalan ng mga Rivera na nakakabit dito. Isang alok na mahirap tanggihan, ang Sandoval Construction Supplies. Nagsimulang magsalita si Mr. Chua, tinitingnan ang isa pang folder sa kanyang mesa. Meron din silang alok para sa proyektong ito. "Alam ko po," sagot ko ng mahinahon. "Ngunit ang alok nila ay para sa isang proyekto lamang. Ang alok ko po ay para sa kinabukasan." Tinitigan ako ni Mr. Chua ng matagal. Nakita niya ang determinasyon sa aking mga mata. Nakita niya ang kapangyarihan sa likod ng aking pangalan. At higit sa lahat, nakita niya ang mas malaking kita. "The board will deliberate, Miss Rivera. We will let you know," sabi niya sa wakas. Ngunit sa paraan ng kanyang pagtango, alam kong nakuha ko na ang kontrata. Lumabas ako ng gusali, hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Pumasok ako sa aking sasakyan at doon lamang ako huminga ng malalim. Ang unang hakbang ay matagumpay. Kinabukasan, sa opisina ni Marco, ang pagdiriwang ay naging isang sigawan. "Anong ibig mong sabihin na hindi na tayo ang kukunin nila?" Sigaw ni Marco sa telepono. Ang kanyang muka ay pula sa galit. "Kahapon lang, halos sigurado na tayo." "Sino? Sino ang pumalit sa atin?" Ang nasa kabilang linya ay nagbigay ng isang maikling sagot. Ibinaba ni Marco ang telepono nang may pagkabigla. "Sino, Marco? Anong nangyari?"
Tanong ni Katrina, na tumigil sa pag-file ng kanyang mga kuko. Ang Rivera Group, sagot ni Marco. Tila hindi makapaniwala. Ang pamilya ni Althea, sila ang nakakuha ng kontrata. Isang malamig na takot ang gumapang sa kalooban ni Katrina. Paano? Paano nila nalaman ang tungkol sa proyektong ito? Imposible! Matagal nang walang koneksyon si Althea sa kanila. Hindi ko alam. Sigaw pabalik ni Marco. Ginugulo ang kanyang buhok sa frustration. Siguro nagkataon lang. Isang malaking malas na pagkakataon. Pinilit nilang paniwalain ang kanilang sarili na yun ay isang pagkakataon lamang. Isang masamang kapalaran. Ngunit sa mga sumunod na linggo, ang pagkakataon ay naging isang pattern. Isang maliit na supplier ng graba ang biglang umatras. Isang trucking service ang biglang nagdoble ng kanilang presyo. Ang lahat ng kanilang mga galaw ay tila may sumasabotahe. Ang kanilang puhunan ay nauubos at ang malaking proyekto na kanilang inaasahan ay unti-unti nang gumuho sa kanilang harapan. Isang gabi, nakatanggap si Marco ng isang email, isang formal na abiso mula sa Chua Cement Corporation na tuluyan ng kinakansela ang kanilang paunang usapan. Sa dulo ng email, may nakasulat, Approved by AR, President, Rivera Group F and B Division. AR. Basa ni Marco ng malakas. Sino si AR? Nani. Tinitigan nila ang mga inisyal na yon. Sinusubukang alamin kung sino ang misteryosong kalaban na sumisira sa kanila. Hindi nila alam na ang AR ay si Althea Rivera at hindi ito isang pagkakataon. Ito ay isang maingat na plinano at perpektong isinagawang deklarasyon ng digmaan. Ang pagkawala ng kontrata sa Chua Cement Corporation ay simula pa lamang ng kanilang pagbagsak. Para itong isang malaking bato na bumagsak sa isang marupok na bubong at ang mga kasunod na pagguho ay hindi na mapigilan. Ang malaking proyektong inaasahan ni Marco ay tuluyang nawala. Ang mga kliyenteng nagbigay ng paunang bayad ay nagsimulang maningil at ang pera na ginastos nila ni Katrina sa mga luho ay wala nang maipapalit. Ang dating masayang condominium unit ay naging isang arena ng sisihan at sigawan. Ang bawat araw ay nagsisimula at nagtatapos sa pag-aaway. Kasalanan mo to, Marco, sigaw ni Katrina isang umaga habang tinitingnan ang dumarating na mga bill sa kanilang lamesa. Masyado kang mayabang. Akala mo kaya mo nang mag-isa. Tingnan mo ngayon, wala na tayong pera. Ako pa talaga ang may kasalanan. Ganti ni Marco, ang kanyang muka ay gusot dahil sa stress at kakulangan sa tulog. Sino ba ang walang tigil sa pag-shopping? Sino ba ang bumili ng mga alahas at bag na hindi naman natin kailangan? Kung tinipid sana natin yung pera, may pondo pa tayo ngayon. So ako pa ang masama ngayon. Baka nakakalimutan mo. Iniwan mo ang asawa at anak mo para sa akin. Huwag mong isumbat sa akin ang pera. Ang dating matatamis na salita ay napalitan ng masasakit na panunumbat. Ang pagmamahal na akala nila ay totoo ay nabunyag na isa lamang kasunduan na nakabase sa pera at kaginhawaan. Ngayong nawawala na ang mga iyon, nawawala na rin ang pundasyon ng kanilang relasyon. Napilitan si Marco na ibenta ang kanyang kotse para may maibayad sa mga utang. Pagkatapos ay ang mga mamahaling relo. Sumunod ang mga alahas ni Katrina. Bawat bagay na nawawala ay isang piraso ng kanilang kayabangan na natatanggal. Ang balita ng kanilang paghihirap ay mabilis na kumalat. Salamat sa mga marites ng kanilang sosyal na sirkulo. Ang mga dating kaibigan ay nagsimulang umiwas. Ang mga imbitasyon sa mga party ay tumigil. Mula sa pagiging sentro ng atensyon, sila ngayon ay naging isang kwentong kutsero, isang babala, tungkol sa karma. Isang hapon, habang naglalakad si Marco sa isang mall, pagod at walang direksyon, nakita niya sa isang malaking LED screen ang isang interview. Isang babae, matikas, maganda, at puno ng kumpiyansa. Kinausap niya ang host
tungkol sa tagumpay ng kanyang negosyo. Miss Althea Rivera, ano po ang sikreto sa likod ng mabilis na pag-unlad ng Leo's Haven? Tanong ng host. Ngumiti si Althea, isang mamangiting umabot sa kanyang mga mata. Walang sikreto. Pagsisikap lang at pagmamahal. Pagmamahal sa aking anak na siyang inspirasyon ko sa lahat. Natigilan si Marco. Althea, ang kanyang asawa, ang babaeng iniwan niya sa gitna ng unos, halos hindi niya ito makilala. Ang dating simpleng babae ay isa na ngayong makapangyarihang CEO. Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito panghihinayang sa pag-ibig, kundi panghihinayang sa pagkakataong kanyang sinayang. Isang gintong itlog na binitawan niya para sa isang bato. Habang papalubog ang araw, umuwi si Marco sa isang madilim at tahimik na unit. Wala na si Katrina. Iniwan siya nito. Sa ibabaw ng mesa may isang maikling sulat. Pagod na ako sa hirap. Bahala ka na sa buhay mo. Napaupo si Marco sa sahig, sa gitna ng kahungkagan. Nawala na ang lahat. Ang pera, ang mga kaibigan, si Katrina, at ang pamilyang siya mismo ang sumira. Sa desperasyon, binuksan niya ang kanyang laptop. Kailangan niya ng trabaho, kahit ano. Nag-scroll siya sa mga job posting sites, ang kanyang mga mata ay pagod. At doon, isang anunsyo ang pumukaw sa kanyang atensyon. Hiring, Senior Operations Manager, Rivera Group F and B Division, Competitive Salary and Benefits. Ang Rivera Group, muli ang pangalang iyon. Para sa kanya, sa gitna ng kanyang kadiliman, ito ay tila isang sinag ng pag-asa. Isang pagkakataon para makabangon muli. Hindi niya alam na ang sinag na yon ay hindi nag-aalok ng kaligtasan. Ito ay isang paanyaya patungo sa kanyang huling paghuhukom. Ang proseso ng aplikasyon sa Rivera Group ay mahigpit at propesyonal. Nagsumite si Marco ng kanyang resume, maingat na inalis ang anumang koneksyon sa kanyang bigong negosyo at itinampok ang kanyang karanasan sa militar bilang isang opisyal. Para sa kanya, ang apelyidong Sandoval ay isang ordinaryong pangalan lamang. Imposibleng malaman ng sinuman ang kanyang nakaraan. Sa kanyang sorpresa, mabilis siyang tinawagan para sa isang panayam. Nalampasan niya ang unang screening. Pagkatapos ay ang technical interview sa HR department. Ang kanyang karanasan sa logistic at pamumuno sa militar ay naging kahanga-hanga sa papel. Tila ang kapalaran ay nagsisimula nang muling pumanig sa kanya. Mr. Sandoval, your qualifications are impressive. Sabi ng HR manager sa kanya pagkatapos ng pangalawang interview. There is only one final step, an interview with the president of the F&B division herself. She personally screens all senior management candidates. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Marco. Ito na ang kanyang pagbabalik. Sa araw ng huling interview, isinuot ni Marco ang kanyang pinakamagandang damit. Ang nag-iisang natitirang suit na hindi niya naibenta. Tumingin siya sa salamin. Ang dating kumpiyansa ay unti-unti nang bumabalik. Nag-practice siya ng kanyang mga ngiti, ng kanyang mga sagot. Handang-handa na siyang muling umakyat sa tuktok. Ang opisina ng presidente ay nasa pinakamataas na palapag ng gusali. Ang sahig ay gawa sa mamahaling marmol. Ang mga dingding ay may mga eleganteng painting. Habang naglalakad siya sa pasilyo, kasama ang isang executive assistant, ramdam niya ang kapangyarihan at karangyaan sa paligid. Ito ang mundong nararapat para sa kanya. The president will see you now, Mr. Sandoval, sabi ng assistant. Binubuksan ang isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Humakbang si Marco papasok. Ang silid ay malawak, na may malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang buong syudad. Sa gitna ng silid, may isang malaking mesa. At nakaupo sa likod nito, sa isang mataas na leather chair, ay isang babae, nakatalikod sa kanya habang nakatingin sa labas.
Good morning, ma'am. Bati ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng respeto at kumpiyansa. Dahan-dahang umikot ang silya. At ang mundo ni Marco ay tumigil sa pag-ikot. Ang babaeng nakaupo sa silya ng kapangyarihan, ang presidente ng dibisyon na kanyang inaaplayan, ang taong may hawak ng kanyang kinabukasan sa mga palad nito, ay si Althea, ang kanyang dating asawa. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali sa isang eleganteng bun. Ang kanyang suot ay isang power suit na perpektong bumagay sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay may magaang makeup, ngunit ang kanyang mga mata, ang nagpatigil sa paghinga ni Marco. Ang dating maamo at mapagmahal na mga mata ay ngayon ay kalmado, matalas at hindi mabasa. Wala nang bakas ng sakit, tanging awtoridad lamang. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila umakyat sa kanyang ulo, pagkatapos ay biglang bumagsak sa kanyang mga paa. Ang kumpiyansang inipon niya ay naglaho na parang bula. Ito ang misteryosong AR. Hindi ito isang pagkakataon. Hindi ito masamang kapalaran. Lahat ng ito ay plinano, isang maliit, halos hindi mahahalata, at malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Itinuro niya ang upuan sa harap ng kanyang mesa. "Please have a seat, Mr. Sandoval," sabi niya. Ang kanyang boses ay makinis at propesyonal, na tila sila ay dalawang estranghero na ngayon pa lamang nagkita. "Let's start your interview." Hindi makagalaw si Marco. Ang kanyang mga paa ay tila nakadikit sa sahig na marmol. Ang mga salitang "Let's start your interview" ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Bawat isa ay isang sampal ng katotohanan. "Oh, hindi maaari," nautal niyang sabi. Ang kanyang boses ay garalgal. "Althea?" Itinaas ni Althea ang isang kilay. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling kalmado, na lalong nagpahirap sa kalooban ni Marco. "I believe you are here for a job interview for the Senior Operations Manager position, Mr. Sandoval. If you are not prepared, I have other applicants waiting." Ang lamig sa kanyang boses ang nagpabalik kay Marco sa kasalukuyan. Napilitan siyang umupo. Basa ng pawis ang kanyang likod. Ang kwelyo ng kanyang suit ay tila unti-unting sumasakal sa kanya. Sa harapan niya, binuklat ni Althea ang kanyang resume, kahit na alam niyang saulado na niya ang bawat detalye nito. "So it says here, you have extensive experience in leadership." Simula ni Althea, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa papel. "Can you tell me about the time when you had to make a difficult decision that affected your entire team? How did you handle the responsibility?" Naramdaman ni Marco na natuyo ang kanyang lalamunan. Ang simpleng tanong ay tila may dalang libu-libong kahulugan. Naalala niya ang gabi ng unos, ang kanyang team, ang kanyang pamilya, ang mahirap na desisyon na ginawa niya na iwan sila para sa isang pansariling kaligayahan. Ako. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Nagpatuloy si Althea, hindi naghihintay ng sagot. "Our company values loyalty and integrity above all. Can you describe a situation where your loyalty was tested? For instance, choosing between a long-term commitment and a new, more exciting opportunity." Bawat tanong ay isang patalim. Bawat tanong ay direktang tumutusok sa kanyang mga kasalanan. Hindi ito isang interview. Ito ay isang paglilitis. At si Althea, ang babaeng minsan niyang tinapakan, ang siyang hukom, hurado at berdugo. "At our company, we take care of our own. Family is important." Pagpapatuloy niya, sa wakas ay itinaas ang kanyang mga mata at tinitigan siya ng diretso. "Tell me, Mr. Sandoval, what is your concept of family? How would you protect them in a time of crisis? Let's say, a medical emergency?" Doon na bumigay si Marco.
Ang maskara ng pagiging professional ay tuluyang gumuho. Ang kanyang mga mata ay namula. Althea, please, patawarin mo ako. I'm sorry, I don't understand. Sagot ni Althea, ang kanyang boses ay nanatiling walang emosyon. This is not part of the interview protocol. Alam kong nagkamali ako, sabi ni Marco. Tumayo siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Lasing ako sa tagumpay. Nabulag ako. Pero pinagsisisihan ko na ang lahat. Althea, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Para sa atin. Para kay Leo. Sa pagbanggit ng pangalan ng kanilang anak, isang bahagyang pagbabago ang naganap sa mukha ni Althea. Isang kislap ng apoy ang lumitaw sa kanyang mga mata. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko, sabi niya. Sa unang pagkakataon, may diin at lamig sa kanyang boses. Wala kang karapatan. Itinikom niya ang folder sa kanyang harapan. Tapos na ang paglilitis. Thank you for your time, Mr. Sandoval, sabi niya. We're looking for someone with a strong moral character and a sense of responsibility. Qualities that, based on this interview, you severely lack. My assistant will show you out. Hindi, Althea. Huwag mo namang gawin sa akin to. Pagmamakaawa ni Marco, lumuhod siya sa sahig. Ang dating mayabang na koronel ay ngayon ay isang taong nawalan ng lahat ng dignidad. Parang awa mo na. Tulungan mo ako. Wala na akong babalikan. Ganoon ba? Sagot ni Althea. Tumayo siya at lumakad papunta sa bintana. Tinalikuran siya. Noong gabing kailangan ka namin, yun din ang sinabi mo sa amin, na wala kaming babalikan. Ang pagkakaiba lang, Mr. Sandoval, ay ako. Marunong akong bumangon mag-isa. Pinindot niya ang isang intercom sa kanyang mesa. Security, please escort Mr. Sandoval out of the building. Dalawang gwardiya ang mabilis na pumasok. Pilit nilang itinayo si Marco habang siya ay nagsisigaw at nagmamakaawa. Habang kinaladkad siya palabas, ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin kay Althea na nanatiling nakatalikod, nakatingin sa syudad na para bang siya ang nagmamay-ari nito. Nang sa wakas ay tumahimik na ang silid, si Althea ay nanatili sa kanyang kinatatayuan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi ito luha ng kalungkutan o galit. Ito ay luha ng paglaya. Tapos na. Sa wakas, malaya na siya. Ang insidente sa opisina ay hindi na muling napag-usapan. Para kay Althea, iyon ay isang pagsasara ng isang kabanata na matagal nang dapat winakasan. Ang balita tungkol sa pagpapalayas kay Marco ay kumalat sa mundo ng negosyo. Ngunit nanatili itong isang profesional na desisyon. Walang sino man ang nakaalam sa personal na drama sa likod nito. At iyon mismo ang gusto ni Althea. Ang kanyang tagumpay ay hindi nakakabit sa pagbagsak ni Marco. Ito ay nakatayo sa sarili nitong mga paa. Isang linggo pagkatapos noon, ipinatawag niya ang kanyang abogado. I want to sell the house, sabi niya. Ang tinutukoy niya ay ang bahay kung saan sila dating nakatira ni Marco. Ang bahay na legal pa ring nakapangalan sa kanya bilang bahagi ng kanilang kasal na hindi pa napapawalang bisa. At ang lahat ng kikitain mula sa pagbenta nito, pagpapatuloy niya, I want to donate it in full to a foundation for children with heart ailments, anonymously. Iyon ang kanyang huling koneksyon sa kanyang nakaraan at gusto na niyang putulin ito. Hindi niya kailangan ng pera. Ang kailangan niya ay gawing isang bagay na mabuti ang isang lugar na puno ng masasakit na alaala. Samantala, ang balita tungkol sa huling pagbagsak ni Marco ay nakarating kay Katrina. Nahanap niya ito sa isang maruming beer house, lasing at walang-wala. Tiningnan niya ang lalaking minsan niyang hinangaan. Ngayon ay gusgusin, amoy alak at talunan. Walang awa sa kanyang mga mata. Tanging pagkasuklam. Sabi ko na nga ba? Sabi ni Katrina. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Isa ka lang palang talunan. Katulad ng pinsan kong Lusyang. Umalis ka na.
Sagot ni Marco. Hindi man lang siya tinitingnan. Aalis talaga ako. At huwag kang mag-alala. May bago na akong sponsor. Isang matandang foreigner. Hindi kasing gwapo mo. Pero di hamak na mas mayaman pa sa pinangarap mong yaman. Tumalikod si Katrina at naglakad palayo. Iniwan si Marco sa gitna ng ingay at usok. Nag-iisa sa mundong siya mismo ang gumawa. Ang kanyang sariling karma ay nagsisimula pa lamang. Isang maaraw na Sabado, pinasyalan ni Althea at Leo ang kanilang bagong tahanan. Hindi na ito sa mansyon ng kanyang lolo. Isang maluwag na penthouse unit na may malaking balkonahe kung saan tanaw ang buong syudad. Ito ay sarili niya. Pinagpaguran niya. Wow, Mama! Ang ganda dito! Sigaw ni Leo, na ngayon ay isang masigla at malusog na bata. Habang tumatakbo-takbo sa sala, ngumiti si Althea, ang tunog ng halakhak ng kanyang anak sa loob ng kanilang bagong tahanan. Iyon ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Kasama nila si Mang Berto, na ngayon ay personal na niyang katiwala at parang pangalawang ama na rin. Habang nag-aayos sila ng mga gamit, isang sobre ang iniabot ng kartero. Nakita ni Althea ang sulat kamay sa labas. Galing kay Marco. Tinitigan niya ito ng matagal. Siguro ito ay isa na namang sulat ng pagmamakaawa. O marahil ay panunumbat. O baka isang huling pagtatangkang ipaliwanag ang kanyang sarili. Dati, ang sulat na ito ay magiging dahilan ng kanyang pagkabalisa. Dati, bubuksan niya ito, umaasang makakita ng pagsisisi. Ngunit ngayon, habang hawak niya ang sobre, wala siyang naramdamang kahit ano. Walang galit, walang awa, walang kuryosidad. Tanging kapayapaan lamang. Naglakad siya papunta sa kanilang modernong fireplace, isang palamuti sa gitna ng sala. Binuksan niya ito. Isang maliit na apoy ang sumiklab. Hindi niya binuksan ang sulat. Dahan-ahan, inihulog niya ito sa apoy. Pinanood niya ang mga gilid ng papel na dahan-dahang kinakain ng apoy. Ang mga salitang hindi na niya kailanman mababasa ay nagiging itim na abo. Habang nagliliyab ito, nararamdaman niya ang huling bigat sa kanyang puso na tuluyan nang naglalaho. Tapos na. Ang nakaraan ay abo na lamang. At sa kanyang harapan, isang bagong umaga ang naghihintay, maliwanag at puno ng pag-asa. Lumipas ang 5 taon. Ang hardin sa itaas ng aming penthouse ay namumululaklak na ngayon. Ang mga rosas na itinanim ko noon ay matatayog na. Ang kanilang mga tinik ay hindi na nakakatakot sa aking mga kamay na sanay na sa trabaho. Dito, sa gitna ng lungsod, nakabuo ako ng sarili kong santuwaryo. Tahimik, payapa, malayo sa ingay ng nakaraan. Mama, talo na naman ang team namin sa basketball. Pero ako ang MVP. Isang masiglang boses ang bumasag sa aking pagmumuni-muni. Lumingon ako at nakita ko si Leo. 15 taong gulang na siya ngayon, matangkad, gwapo, at puno ng buhay. Wala na ang bakas ng sakiting bata na iniyakan ko sa ilalim ng ulan. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa pisngi. Ang pawis sa kanyang noo ay kumikinang sa ilalim ng araw. Okay lang yan, anak, sabi ko habang pinupunasan ang kanyang mukha gamit ang aking panyo. Ang mahalaga, nag-enjoy ka at ibinigay mo ang lahat. Proud na proud ako sa'yo. Tumakbo siya pabalik sa loob para maligo. Iniwan akong nakangiti. Siya ang aking pinakamalaking tagumpay. Hindi ang kumpanya, hindi ang yaman, kundi siya. Isang mabuting lalaki na pinalaki ng isang inang hindi sumuko. Maya-maya, narinig ko ang mahinang yabag ni Mang Berto. Mas matanda na siya ngayon, ang kanyang buhok ay purong puti na. Ngunit ang kanyang serbisyo ay tapat pa rin. May dala siyang isang tray ng tsa at inilapag ito sa maliit na mesa sa tabi ko. Ma'am Althea, panimula niya, tila nag-aalangan. Nakita ko po siya kahapon, sa may pantalan. Hindi ko na kailangang itanong kung sino. Alam ko. Kumusta siya?
Tanong ko, habang humihigop ng tsa. Ang boses ko ay kalmado, parang nagtatanong lang tungkol sa lagay ng panahon. Matanda na po ang itsura niya, ma'am. Kuba na ang likod sa pagbubuhat ng mga sako. Ang sabi ng mga kargador doon, mag-isa na lang siya sa isang maliit na kwarto. Iniwan na rin daw siya ng babaeng yon. Matagal na. Balita ko, yung babae naman ay nakapag-asawa ng dayuhan, pero hindi rin naging masaya. Laging sinasaktan. Tumangulang ako. Walang tuwa. Walang awa. Isang simpleng pagtanggap lang sa katotohanan. Ang gulong ng palad ay umikot na. Sila ay mga tauhan na lamang sa isang kwentong matagal ko nang isinara ang libro. Salamat, Mang Berto, sabi ko. Pero hindi na natin sila kailangang pag-usapan pa. Ngumiti si Mang Berto, isang nangiting puno ng pagkaunawa at tahimik na umalis. Sa hapon, dumating ang aking lolo Alejandro. Naka-wheelchair na siya ngayon. Ang kanyang katawan ay mahina na, ngunit ang kanyang isipan ay matalas pa rin. Tinulak ko siya papunta sa gilid ng terrace kung saan kitang-kita ang paglubog ng araw. Ang langit ay pinaghalong kulay kahel at lila, isang paalala na ang bawat pagtatapos ay maganda. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang balat ay kulubot at manipis, ngunit mainit pa rin. Masaya ka ba, Apo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Napatawad mo na ba sila? Tumingin ako sa malayo, sa mga ilaw ng syudad na nagsisimula ng kumurap-kurap. Inisip ko ang galit na naramdaman ko noon, ang pagnanais kong makita silang magdusa. Naroon pa ba yon? Huminga ako ng malalim, nilalasap ang sariwang hangin. Hindi ko po alam kung napatawad ko na sila, Lolo. Sagot ko ng tapat. Siguro, hindi na yon mahalaga, dahil hindi na sila parte ng buhay ko. Tumingin ako sa kanya, at pagkatapos ay sa refleksyon ko sa salamin ng bintana, isang babaeng buo, matatag, at minamahal. Ang mahalaga po, dugtong ko na may ngiti sa aking mga labi, ay napatawad ko na ang sarili ko. Napatawad ko na ang Althea na nagpakatanga noon at niyakap ko na ang Althea na nandito ngayon. Pumikit ang lolo at tumango. Isang luha ang tumakas sa kanyang mata. Iyon lang ang gusto kong marinig. Doon, sa hardin ng kapayapaan, sa ilalim ng mga bituin, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Hindi ito ang kalayaang ibinibigay ng iba. Ito ay ang kalayaang ibinigay ko sa aking sarili. Ang bagyo ay matagal nang lumipas, at ang natira na lamang ay isang tahimik at magandang gabi. Wakas. As. 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 As.